What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli po akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang sci-fi, thriller movie na pinamagatang The Abandon. Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena sa larangan ng digmaan sa Iraq, na may malalaking pagsabog at putok ng baril na nagaganap. Ilang sundalong Amerikano ang nagtago sa loob ng isang sira-sirang gusali habang buong tapang na pinapaputokan ang kalaban. Sa panahon ng kaguluhan, ang kapitan ng pangkat at isang sundalo na nagngangalang Miles Willis ay kinaladkad ang mga sugatang kasama tungo sa kaligtasan. Sa kasamaang palad, ang kapitan ay nabaril at pumanaw kaagad pagkatapos. Napagtanto ni Miles na hindi mapigilan ang kaaway at umatras, ngunit binaril din siya sa tiyan. Gumapang siya pagkatapos sa kaligtasan at naghihintay sa kanyang kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Miles ang isang papalapit na airstrike sa malayo. Isang nakakasilaw na liwanag ang nakapalibot sa kanya, at nakaramdam siya ng matinding sakit bago siya nawalan ng malay. Sa susunod na eksena, nagkamalay si Miles at natagpuan ang kanyang sarili sa isang malaking konkretong cube. Sinusubukan niyang tumayo, ngunit ang sakit ay napakalaki pa rin, at siya ay halos hindi makagalaw. Sumisigaw si Miles para humingi ng tulong at nagtatanong kung makakakuha siya ng medikal na atensyon, ngunit walang sumasagot. Nang walang ibang pagpipilian, tinatamaan niya ang kanyang sugat ng kaunting kaalamang itinuro sa kanya sa pagsasanay. Pagkatapos noon, sinusubukan niyang tumawag para sa tulong gamit ang radyo, ngunit hindi ito gumagana. Noon lang, napansin ni Miles ang salitang, abandon, na nakasulat na nakabaligtad sa dingding, na wala roon sa sandali noon. Ipinapalagay niya na inagaw siya ng kaaway at nagsimulang sumigaw ng Assalamu alaikum, para makuha ang atensyon nila. Nang walang sumasagot, ang isang frustrated na si Miles ay tumingin sa ibaba at nakikita ang pariralang, Save Thy Sinner, na nakaukit sa lupa. Tapos tumingin siya sa pader muli at napansin na may mga bagong salita na idinagdag, na ngayon ay nagsasabing, Abandon all hope. Sa puntong ito, biglang tumaas ang temperatura sa silid, na nagudyok kay Miles tanggalin ang kanyang damit. Ang kanyang pawis ay tumutulo sa lupa at sumirit, na nakakatakot sa kanya. Isang gulat na si Miles ang kumuha ng kanyang baril at pinaputukan ng pader, pero walang nangyayari. Sa bandang huli, nawalan siya ng malay dahil sa sobrang init. Mamaya nagising si Miles at napagtanto niyang bumalik na sa normal na temperatura ang kwarto. Siya pagkatapos ay nanumbalik ang kanyang pagiging kalmado at binuksan ang kanyang bote para uminom ng tubig. Biglang bumagsak ang buong kwarto at nagsisimulang umikot, nagpapaikot-ikot kay Miles na parang bola. Ang kanyang mga gamit ay nakakalat kung saan-saan, at siya ay nabugbog dahil sa pagtama sa matitigas na pader. Nang tuluyang tumigil ang pag-ikot, napansin niya na ang silid ay lumipat ng posisyon, na may mga salita sa iba't ibang mga lugar kaysa sa dati. Pagkatapos, tumingala si Miles at nakita ang kanyang baril at satellite phone na nakadikit sa bubong ng cube, malayong maabot. Sinubukan niyang gamitin muli ang radyo at hindi nagtagal ay narinig niya ang boses ng isang babae sa kabilang dulo. Ito ay pumupuno sa kanya ng kaunting pag-asa, ngunit ang kanyang boses sa lalong madaling panahon ay nawala. Sinusubukan ni Miles na i-broadcast ang kanyang satellite number sa radyo, umaasang may tatawag sa kanya. Noong una, nahihirapan siyang i-recall ang phone number niya dahil sa lahat ng trauma na ito. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang numero sa sticker ng kanyang telepono, kaya binasa niya ito sa tulong ng kanyang binocular at isinulat ito sa sahig. Maya-maya pa ay narinig ni Miles na nagri-ring ang kanyang phone na nakadikit pa rin sa kisame. Sinusubukan niyang tumalon at kunin ito, ngunit nabigo siya at nakaranas ng matinding sakit mula sa kanyang sugat. Pagkatapos ay susubukan niyang itumba ang telepono gamit ang kanyang bot, ngunit ito rin ay nakadikit sa kisame. Noon lang, ang temperatura sa silid ay kapansin-pansing bumaba, na naging sanhi ng pag-freeze ng balbas ni Miles ng halos agad-agad. Mabilis na bumalik sa normal ang temperatura, ngunit umiikot muli ang silid, marahas na inihagis si Miles sa paligid. Ang tanging magandang bagay na lumabas dito ay sa wakas ay naabot niya ang kanyang satellite phone. Kasunod nito, pumunta si Miles sa kanyang helmet at inilabas ang larawan ng kanyang anak at asawa. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isang piraso ng chewing gum at kinain ito upang pigilan ang kanyang gutom. Pagkatapos, hinanap niya ang number na tumawag sa kanya kanina at dinial ito. Maya-maya ay narinig ni Miles ang isang nababalisa na babae na nagsasalita sa kabilang dulo.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Damsey at lumabas na nakulong din siya sa isang katulad na cube. Nang tanungin kung paano niya siya tinawagan, ipinaliwanag ni Damsey na nakasulat ang kanyang numero ng telepono sa kanyang dingding. Mukhang takot na takot siya, kaya pinatahimik siya nito at nangakong gagawa sila ng paraan para makatakas. Susunod, tinanong ni Miles si Damsey kung ano ang naaalala niya bilang huling bagay bago dumating sa cube. Ngunit nag-aalangan siyang sumagot, sa takot na maaaring bahagi ito ng organisasyong responsable sa kanya sa pagkidnap. Sinimulan niyang sigawan siya, kaya galit na sinagot ni Miles na nakulong din siya dito ng duguan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Damsey at ipinaliwanag na nasa highway siya bago dumating dito. Binanggit ni Miles na malapit din sa isang highway ang kanyang lokasyon. Tinatanong ni Damsey kung siya nga ang nakatalaga doon, na ikinagulat ni Miles dahil hindi niya ipinahayag ang kanyang background sa militar sa kanya. Naging kainahinala siya, ngunit ipinaliwanag ni Damsey na nanghula lang siya batay sa paraan ng pagsasalita nito. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang napigilan si Miles ng hindi nakikitang puwersa, at ang kanyang mga paa ay nakabuka. Nagsisimula siyang sumigaw sa sakit, ngunit hindi nagtagal, siya sa wakas ay pinakawalan. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, ang cube ay nagsimulang gumalaw muli. Sa pagkakataong ito, nagsisimula itong lumiit sa halip na umiikot. Dinidiin ni Miles ang mga dingding upang panatilihin ang mga ito mula sa pagkontrata, ngunit sa kalaunan ay sumuko siya sa hindi mabata na presyon at nahimatay. Maya-maya, nagising siya sa pagsisigaw ni Damsey sa pamamagitan ng kanyang telepono. Nagpanik si Miles tungkol sa kung ano lang ang nangyari, ngunit pinatahimik siya nito, at inihayag na naranasan na niya ang parehong pagsubok. Ito ay lumalabas na ang kanyang balikat ay na-dislocate, at ipinagpatuloy niya itong muling iposisyon habang nagmumura sa sakit. Patuloy na pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang mga sitwasyon, at ipinahayag ni Damsey na hindi niya naaalala na siya ay inagaw ng sino man sa highway ng Massachusetts. Nagulat si Miles nang marinig ito. Dahil siya ay nasa Iraq, at ang kanyang telepono ay gumagana lamang sa isang short-range network ng militar. Dahil sa malawak na distansya sa pagitan ng Iraq at Massachusetts, tila imposible na sila ay nakikipag-usap. Iminumungkahi niya na maaaring nasa Iraq siya, ngunit ipinaliwanag ni Damsey na aabutin ng ilang araw ang paglalakbay niya roon, at nakapunta lang siya rito para sa isang oras. Inilalarawan din niya ang pagkakita ng isang kislap ng liwanag sa kalangitan bago mawalan ng malay. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Miles ng isa pang tawag, at narinig niya ang isang lalaking galit na nagsasalita sa Portuges. Hindi ito maintindihan ni Miles, kaya nagsalita ang lalaki sa basag na Ingles, na nagsasabi na ang equation ay walang solusyon at dapat silang mamatay. Patuloy siya sa pagrambol na hindi sila maaaring manalo at hinihimok siyang sumuko para sa sakripisyo. Nang marinig ito, si Miles ay nabalisa at ibinaba ang telepono bago ipagpatuloy ang kanyang pakikipag-usap kay Damsey. Tinanong niya siya kung saan siya nagpunta sandali, ngunit nagsisinungaling siya, na sinasabi na nawalan siya ng signal. Si Miles ay hindi binanggit ang Portuguese na tumatawag ngunit hinihiling sa kanya na maghanap ng anumang mga equation sa dingding. Samantala, dumudugo pa rin ang sugat niya, kaya nagsimula siyang magpalit ng benda habang umuungol sa sakit. Pagkatapos ay ipinahayag ni Damsey ang kanyang pagkalito kung bakit siya ang pipiliin nila kung siya ay makatarungan na isang ordinaryong guro ng algebra. Inamin niyang engaged na siya sa isang lalaki na nasa military din, ngunit mukhang hindi siya masaya tungkol dito. Nang marinig ito, nag-open din si Miles tungkol sa kanyang kasal, pag-amin na hindi sila magkasundo ng kanyang asawa. Di nagtagal, sinuri niya ang mga dingding at natuklasan ang isang equation ng salita ang numerong 2007 sa tabi nito. Sa tingin niya ito ay isang biro at nagsimulang tumawa, na sinasabi na sila ay walang ideya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tinanong siya ni Damsey kung anong taon ang pinaniniwalaan niya, at ibinunyag ni Miles na siya ay nasa 1991. Pagkatapos ay nagtatanong siya kung pamilyar siya sa mga terminong tulad nito bilang Instagram, selfie, at Twitter, ngunit wala siyang ideya tungkol sa mga ito. Sa sandaling ito, nagsisimulang gumalaw ang silid, na naglalabas ng napakalakas na ingay. Agad na nawalan ng malay si Miles, at nang magising siya, napansin niyang nasa kwarto siya na lumiit ulit at tumunog ang phone niya. Nang mapansin niya ang salitang, sagot, na nakasulat sa dingding, agad niyang sinagot ang tawag.
Pagkatapos ay hiniling ni Damzi na kumuha siya ng isang bagay na matalim at gumuhit ng isang bagay sa dingding. Gumuhit si Miles ng X, at sinabi niya sa kanya na kaya niya tingnan ang pagguhit na lumitaw. Iginuhit din niya ang isang kamay sa kanyang dingding, na agad namang napansin ni Miles. Napagtanto nila na kahit anong isulat nila sa gilid ng dingding ay makikita ng isa. Ipinapaliwanag nito kung paano nakuha ni Damzi at ng lalaking Portuges ang numero ng telepono ni Miles. Si Damzi sa wakas ay inihayag sa kanya na siya ay nasa taong 2020 na ikinagulat ng sundalo. Sinasabi niya na mula noon maaaring ipatawag ng kidnapper ang mga tao mula sa nakaraan at hinaharap, walang duda na kaya ng mga taong ito manipulahin ang oras. Pagkatapos ay tinalakay niya ang pang-apat na dimensyon at ibinahagi na siya ay isang math prodigy na may advanced na degree. Ngunit ang kanyang kasintahan ay nagalit na siya ay mas matalino kaysa sa kanya, kaya nakuha niya kanyang trabaho sa pagtuturo. Kahit nalilito, inamin ni Miles na lagi siyang magaling sa math. Pagkatapos ay nagtatanong siya tungkol sa mundo sa 2020 at kung may lumilipad na sasakyan, ngunit tumugon si Damzi na ang lahat ng ito ay isang pantasya ngayon. Tinanong ni Miles kung natapos na ang digmaan sa Iraq, ngunit tumugon siya na libu-libong sundalo ang namamatay sa labanan. Pagkarinig nito, nagdadalamhati si Miles na palaging may mga sundalo sa kanyang pamilya, at naniniwala siyang sila ay namatay para sa wala. Inihayag niya na ang kanyang sariling ama ay nakipaglaban sa digmaang Vietnam bago pumanaw. Di nagtagal, napansin nila ang ilang mga inskripsyong Arabe na lumilitaw sa dingding. Si Miles pagkatapos ay kumuha ng isang diksyonaryo ng Arabic mula sa kanyang bag at sinimulang isalin ang teksto. Ito ay lumabas na isang kilalang mathematical equation tungkol sa ika-4 na dimensyon, isang paksang malawakang pinag-aralan ni Damzi. Nagpa siya ang dalawa na magtulungan upang malutas ang equation, umaasa na ito ang magiging susi nila para makatakas. Pagkatapos ay nag-isip si Miles na kung sino ang unang makakalutas nito ay ang siyang makakalaya, ngunit hindi sumasang-ayon si Damzi. Ipinaliwanag niya na kung iyon ang kaso, hindi nila makikita kung ano ang isinusulat ng ibang tao sa dingding. Sa sandaling matapos niyang isulat ang buong equation sa lupa, may magsisimula sa pagtawid nito. Si Miles ay galit na sinusubukang magsulat sa kanyang braso ngunit hindi niya magawang makipagsabayan, na nakakadismaya sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang pag-uusap tungkol sa kanilang buhay, at tinanong ni Damzi si Miles kung nasaktan na ba niya ang kanyang pamilya, na itinuturo kung paano nagiging sanhi ng digmaan ang mga taong parang halimaw. Hindi komportable si Miles sa tanong, ngunit inamin na ginamit ng kanyang ama ito para bugbugin ang kanyang ina. Sinabi niya na gusto niyang pigilan ito ngunit napakabata pa niya para protektahan siya. Pagkatapos, si Damzi ay tumutok saglit at sa wakas ay naalala ang equation, dahil nakita na niya ito dati. Sinimulan niya itong isulat, ngunit ang cube ay nagsimula muling gumalaw. Sa pagkakataong ito, ang mga pader ay umurong ng mas mabilis kaysa dati, at ang lupa ay nagiging isang malakas na magnet. Si Miles ay ilang beses na tinamaan, at nabunat ang bala mula sa kanyang tiyan, na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay muli. Ilang sandali pa, nagising siya na may matinding sakit ng ulo at natuklasang dumudugo ang kanyang mga tainga. Napagtanto niya na may 2 parisukat na lang ang natitira sa cube, ibig sabihin malapit na siyang durugin ng mga pader. Ilang sandali pa, nakatanggap si Miles ng tawag at sa tingin niya ay si Damzi ito, ngunit ito pala ay ang taong Portuges kanina. Hiniling niya sa kanya na magsakripisyo muli, ngunit nadismaya si Miles at ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Damzi, na nagpaalam sa kanya na ang kanyang braso ay nabali. Nagsisimula na rin siyang maglakad-lakad tungkol sa kung paano sila dapat mamatay, at napagtanto ni Miles na nakausap niya ang ibang lalaki. Nakikiusap siya sa kanya na lutasin ang equation, ngunit si Damzi ay nagpapakita na, ayon sa Portuges na tao, sila ay hawak ng isang dayuhang lahi upang subukan ang kanilang katalinuhan. Natatakot siya na ang paglutas ng equation ay maaaring humantong sa mga nilalang na ito na makita ang sangkatauhan bilang banta. Ngunit hinikayat siya ni Miles na huwag makinig sa baliw na lalaki at lutasin pa rin ang equation. Sa sandaling ito, ang telepono ay biglang naputol, at ang mga ilaw ay namatay, na bumulusok ang cube sa kumpletong kadiliman. Nakita ni Miles ang mga masasakit na alaala mula sa kanyang nakaraan at narinig niya ang mga sigaw ng kanyang ina at mga putok ng baril.
Siya ay dinaig sa gulat, at ang kanyang isip ay nagsimulang paglaruan siya. Siya pagkatapos ay nagtutok ng isang baril sa kanyang ulo habang sumisigaw at sinisisi ang kanyang ama sa ginawa niyang buhay na impyerno. Akmang hihilahin ni Miles ang gatilyo, ngunit nagbago ang isip niya sa huling sandali at tinawag na lang si Damsey. Siya rin ay nabalisa at inamin na siya ay nagkakaroon din ng mga pangitain ng kanyang kasintahan. Inamin niya na mayroon siyang mga pasa sa buong mukha, hindi galing sa cube kundi sa patuloy na pambubugbog ng nobyo. Ipinaliwanag iyon ni Damsey at binalak niyang tumakas mula dito, kaya naman nagmaneho siya sa highway at nahantong ito sa isang aksidente. Tinanong niya si Miles kung nasaktan na ba niya ang kanyang asawa, at inamin niya na hindi niya nagawa, pero gusto niya. Nagalit ito kay Damsey, at sinumpa niya ito bago ibinaba ang tawag. Di nagtagal, nakatanggap si Miles ng isa pang tawag mula sa lalaking Portuges, na umamin na siya ang nag-burn ng equation sa sahig. Iginiit niya na dapat hindi nila lutasin ang equation at dapat isakripisyo ang kanilang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Ito ay lumiliko na sa bawat ilang taon, na dinudukot nila ang mga tao upang subukan ang kanilang katalinuhan at upang tingnan kung ang sangkatauhan ba ay isang banta. Bago pa makapagtanong si Miles kung gaano karami ang alam ng lalaki, naputol ang tawag at nagsimulang gumalaw ang cube muli. Nagtatapos ito sa pagbawas ng silid sa isang maliit na espasyo, halos hindi ito sapat upang huminga. Tinawagan ni Damsey si Miles at tinanong ulit kung nataman niya ang asawa. Tinitiyak niya sa kanya na siya ay hindi pa, dahil ayaw niyang matulad sa kanyang ama. Humingi ng tawad si Miles sa ginawa ng kanyang fiancé sa kanya at ipinahayag na binugbog siya ng kanyang sariling ama sa buong pagkabata niya. Sinasabi niya na hindi siya karapat-dapat na mabuhay at iginiit na siya ang dapat na makalabas ng buhay sa lugar na ito. Si Miles pagkatapos ay umiiyak na hinihiling sa kanya na hanapin ang kanyang asawa at anak na babae at sabihin sa kanila kung gaano niya sila kamahal. Di nagtagal, nagsimulang gumalaw muli ang cube, ngunit nagawa ni Damsey na kumpletuhin ang equation, at ang sagot ay ang numerong 1. Sumigaw siya ng solusyon ng malakas at sinusubukang paikutin ang silid ng isang beses ayon sa equation, ngunit hindi ito gumagana. Napagtanto ni Damsey na ang numero 1 ay kumakatawan sa pagkakaisa, at gusto ng mga dayuhan subukan kung ang mga tao ay maaaring magtulungan sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Habang nagsasara ang mga pader, ginamit ni Miles at Damsey ang lahat ng kanilang lakas para pigilan sila hanggang sa tuluyang mawala. Ilang sandali pa, natagpuan ng dalawa ang kanilang mga sarili sa isang gravity-free space na puno ng mga istrukturang salamin, kasama ang ilan pang mga nakulong na tao. Nakahinga ng maluwag sina Miles at Damsey sa kanilang unang beses na pagkikita at nagpalitan ng ngiti. Gayunpaman, bago sila makakuha ng pagkakataong mag-usap, isang hindi nakikitang puwersa ang nagsimulang magpahiwalay sa kanila. Sa huling eksena, nagising si Miles sa parehong burol kung saan siya nasugatan noon at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, marami pa siyang nakasalubong na mga sundalo ng US at humarap sa kanila. Ang mga kakaibang eroplano ay lumilipad sa itaas, at habang nakatitig ang mga ito sa langit, lumapit si Miles sa grupo at tumingala sa isang nakakatakot na langit. Gayunpaman, bago makita ng manonood kung ano ito, ang pelikula ay nagtatapos na. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!